Okay, anong day na natin? Day 5. Okay. Yesterday, sinare ko sa inyo yung, ano nga yun? First love. Love life. So, ngayon, ang isi-share ko naman ay tungkol sa, let's say, mga traumatic experiences and sa church na din. So, paano ko umpisahan? Sige, unahin natin yung sa church. So, na-involve ako sa organization ng MFC Batangas, MFC Singles, Missionary Families of Christ, dahil nga doon sa kaibigan ko, di ba, na-ulit ko sa inyo, gawa ni Stephen. Working ako noon sa McDonald's, cashier, then parang kakatapos lang ata nilang mag-LBS or household, basta may gatherings. LBS, yun yung liturgical Bible study. Siguro parang magdi-dinner sila sa McDonald's, then sa akin umorder si Stephen. Si Stephen, friend ko siya kasi schoolmate ko sa Batangas National High School. At the same time, ka-work ko din siya sa Jollibee. Yan, parehas kaming counter dati sa Jollibee. So, doon nabuo yung friendship namin together with Lovely Maanyo. So, yun, nag-invite siya about sa seminar. Meron daw seminar. So, yung thinking ko noon, every time na may seminar, meron tayong marireceive na certificate. So, attend naman ako. Yan, every Sunday yon. Every Sunday nagaganap yung, sabi niyang, seminar. So, yung seminar na yon entitled na ang title pala, ay CLS. CLS means Christian Life Series. So, 9 talks ata yun. Then, after that talk, magkakaroon ng graduation. Then yun, magiging official ka na member ng MFC Singles. Yan. Parang dati ang tawag pa ata na yan, SFL. Pero ngayon, MFC Singles na. So yun, masaya yung pagiging member ng MFC Singles. Meron kasi siyang MFC Kids, para naman sa mga bata, MFC Youth, MFC Singles. Yung mga singles, kumbaga parang mga young professionals, sila yung pwede namang transition from youth na naging singles. Meron namang na-involve lang doon sa community dahil na-invite nga sa CLS, yung Christian Life Series. Masaya, kumbaga parang support system din yung pagiging member ng MFC. Nagkakaroon kami ng LBS nga, yung Bible study, nagkakaroon kami ng brothers household, pumupunta sa bahay ng mga brothers, then doon sa household, ang ginagawa doon parang mag-pray ng rosary, then merong topic na pag-uusapan, meron ding worshiping, then gatherings, yun, sharings, and then ang maganda dun sa MFC, yung lagi ko talagang inaabangan yung WSC, yung World Single Congress. Then first time kong makapunta, hindi pala first time, padalawang visit ko sa Baguio dahil noong WSC. Yan, kasama ko sina Sir Bench, sina Kuya Dondon, sino pa? Ate Wilma, si Stephen, si Kuya Terry. Basta madami. Ang saya nung experience na yun. And that's my first na-attenda na WSC. Then nasundan ng tawag dito, online na yun. Online, gawa ng pandemic. Nasa Tingloy. Kina Dr. Lali Masangkay nung umattend ako ng WSC. Online naman yan. April ata yun. And then yung bago lang ay WSC na naganap sa Dagupan, Pangasinan. Yan, Dagupan, Pangasinan. Dito kasama ko na sina Ian Joshua, si Dorothy, si Attorney, si Kaisi, Ate Wilma pa din, Kuya Christian, sina Dave Kat. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, magkakasama ata yung Maligalig family. Tapos,
Ang saya nung sa Dagupan, Pangasinan kasi solid yung naging samahan ng Singles Batangas. Mga Tito Lem, yan, mga Tita Nikki, Tito Ed, Tita Aleli. Ang saya, nice experience kasi parang meron ding contest yung lip sync battle yun. Lip sync battle. Ano pa? Then this coming March 22, 23, 24, magaganap naman ang WSC sa Bohol. Yan. I'm looking forward for that WSC kasi once a year lang talaga siya nangyayari, kaya talaga pinipilit namin na maka-attend doon. So yun yung story ko about sa MFC Singles. And then na-involved din ako sa CYA. CYA naman, ito yung Christ Youth in Action. Na-invite ako sa CLS din nila. Almost same naman yung organization na yun. Third year college nung nasa CLB pa ako sa kolehiyo ng lungsod ng Batangas. Kaso hindi namin natapos. Ni Regine, kasama ko pa ata si Regine noon, yung CLS na yun kasi nga conflict sa schedule. Kumbaga naka-graduate ako ng CLS last year. Yan. Doon naman kasabay ko sa CLS sina Erickson, si Judes, si Jules. Yun, basta dami. Ang maganda sa CYA, hindi ko makakalimutan doon yung pag-attend namin ng NYF, yung National Youth Festival na naganap naman sa Parteng Mindanao, Cagayan de Oro. Doon talaga grabe, nice talaga yung experience doon kasi I met different delegates from different city sa Pilipinas, different states and university. Ang dami ko naging friend doon from Ateneo, sina Johan, ang pangalan nito, basta ang dami, basta ang dami namin doon na magkakasama sa Chali. Yan, sa Chali. Ang kasama ko doon ay si Ali, si Mark, si Eka, si Kuya Lau. Hindi ko maalala yung mga naging friends ko doon. Basta ang dami. Meron ako nung 12 golden friendship na pinost. Yan. I-share ko na lang din yung link para makita yung mga picture. Tapos, CYA, ano pa? Yun, CYA anniversary na naganap naman sa De La Salle. Doon parang naging reunion yung mga nabuong friendship sa Cagayan de Oro. Then nung nagkaroon nga ng anniversary, nakita ko ulit yung mga naging friend ko doon. Ano pa, CYA, yun, parang weekly yung event sa CYA, tsaka ang saya-saya ng mga kaganapan sa CYA. Inipon ko nga yung every time na may event kasi merong ID, iniipon ko yun, nakatabi. Tapos, lingkod. Sa lingkod, and then sa ABBC, ang Bukal ng Buhay Community. Ano pa? Yun yung mga church na, yun, sa Anden, JA1, Jesus the Anointed One. Nakapag-church din ako doon. And Victory, yan. Sa Victory sa New City, nag-church din kami doon. Ang maganda doon yung worship din nila. Worship leader, worshiping songs. Yan. Tapos, wala na akong masabi. Basta yun. Yun yung mga experience ko pagdating sa involvement sa church. Kumbaga, masaya yung experience na ganun. Kumbaga, parang kahit medyo naliligaw ng landas, meron ka pa rin pupuntahan para ang sasabihin ko, nawawala yung mga isa-share ko yun, kumbaga parang maganda rin naman na nai-involve tayo sa ganong community kasi we learned a lot from different people. Yan, paulit-ulit na ako.
ang dami ko natututunan sa mga sharing nila, sa kwento nila. Parang ang dami ring realization. May time na, ito yung pinagdadaanan ko pero mas malaki pa pala yung pinagdadaanan ng ibang tao. So yun, mag-share lang ako ng isang traumatic experience na naranasan ko. Siguro, ano ba? Nung bata ako, parang pinasok ata kami ng, hindi naman siya, parang magnanakaw yun. Magnanakaw, pinasok yung bahay namin. And, hindi naman ata totally pinasok yung bahay namin kasi nakalak. Pero nandoon na siya sa terrace. Tapos, yung mga kapitbahay namin parang humingi ng tulong dahil nga dun sa lalaki na nakapasok sa bahay namin. Hindi ko na siya tanda, pero ang alam ko, takot na takot kami noon kasi nga, hindi ko alam kung meron siyang hawak na pwede siyang makapanakit. Ano pa? Traumatic experience. Yun. Meron kasi akong tito na namatay. Ano siya? Nung nakaburol na siya, yun yung first encounter ko na makapasok sa isang burol. Parang first time ko makakakita ng patay sa isang kabao. Then, ang sabi nila, para daw mawala yung takot mo sa patay, kailangan mo humawak sa patay. Paano? Takot ka nga sa patay, paano mo hahawakan yung patay? So, ang ginawa ko lang, siyempre nag-pray ako, sumilip ako doon sa kabaong. Then, yung pagsilip ko sa kabaong, hindi na mawala sa isip ko yung itsura ng tito ko. Then, nung umuwi na kami sa bahay, doon kina lola, ini-imagine ko pa rin, parang hindi talaga mawala sa isip ko yung mukha ng tito. And then, syempre, ang lamig na sa bahay ni lola, yung makakaramdam ka na ng pag-ihi. Alam mo ga, nung pagmulat na mata ko, parang naalimpungatan ako na yung tito ko naglakad, nagmula siya dun sa bintana na nakalutang. So, grabe, nakakatakot. Parang hindi na ata ako napaihi nun sa CR, pero napaihi na ako dun sa higaan namin sa sobrang takot. So yun, parang ang ginawa ko na lang, nag-pray na lang ako. Then kinabukasan, parang yung isa kong tito, nag-share siya ng ano ba yung dapat gawin kapag nakakaramdam ka ng takot. Then yung hindi ko makakalimutan sa siya ni Tito June, you will always say that, ano yun? In Jesus' name. Yun, pag natatakot ka, lagi mo lang sabihin na in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yun, bata pa kami na nung sinari ni Tito, hindi ko makakalimutan na. So, yun. Medyo mahaba na yung video. So, thank you ulit sa pakikinig. Bye! Ayaw mo